Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabirador. Welcome po dito sa Tokis Birador, no? Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. So, dito naman tayo kay Tokis Birador, maski na isang video lang. Tagal na rin natin din naglagay ng videos dito kay Tokis Birador. So ano pong pag-uusapan natin mga kababayan? Si Digong, galit ba kay common law wife Hanilet niya? Kasi po may siniwalat po dyan yung 1st District Congressman ng Davao City na Yot-Yot Man na may 51 billion na si Pulong Yot-Yotin Man Duterte, no? At ganun din po si Digong lang pala talaga. Si Digong ang original na Mangkanor. Shout out po sa mga Mangkanor dyan. Baka gusto nyong magpa-member na kay Digong, dating presidente po ng Pilipinas, na nang budol sa mga Pilipino na yumuko, nag-bow down sa mga inchik. At ito pala ay isang biggest drug lord sa ating bansa. Yun po yung sabi ng Quadcom. Drug lord of all drug lords si Digong sa bansang Pilipinas. Na nagkokunwaring mahirap, yung pala trilyong piso ang nasa bangko, no? At ang daming ari-arian at ang daming sinausawan na mga sos yung oten ni Digong. Unahin natin mga kababayan, actually lahat yan siniwalat ng kanyang panganay na anak na may 51 billion aka Yot-Yotin Man. Okay, so sabi po nun ng kanyang anak na congressman ng 1st District ng Davao City na walang tinatrabaho, kundi yung kanilang ama. Paano naman yung constituent ninyong binabaha na doon? Bayaan nyo sila doon. Mahal naman kami ng mga Davao City, maski napabayaan namin sila. Kami pa rin ang iboboto ng mga yan. Kasi yung mga yan, namahi ka na namin yung mga yan. Sabihin lang namin, Duterte lang sa kalam, boto na. Ganun po yan. Gusto nyo ng ganito? Ayaw nyo kaming uboto? O ano? Yoyot-yuting kayo ni Polon. Dadalhan kayo ng kanyang, alam nyo na yung pinantutusok niya dun sa bugaw. Okay? So ano po ang sabi niya tungkol dyan sa bahay ni Digong na nais ibenta nung common law wife niya na si Hanilet. Kung maalala nyo, sabi ni Hanilet, wala naman ang tao dito eh. Ako lang, sa kayong mga katulong. Tapos gusto pa nung manyakol kong abogado, lagyan ng CCTV yung kwarto namin. Gusto niya lang akong mapanood. Palagyan mo na rin ng CCTV yung banyo ninyo. Lahat ng sulok na wala kang kalwala si Hanilet, no? Sa kayong mga katulong. Katulong ang tawag niya eh. Kaya ibibinta ko na lang. Ngayon, nung nalaman, maya tinake down. Pati yung mga nagbibigil doon, nagbabantay di umano sa labas ng bahay ni Digong, baka daw ready na naman ng pulis, mga sinungaling talaga, pinalayas. Tinanggal po yung for sale. Kasi sabi ni Yot-Yot Man na may 51 billion, sabi nung tatay niya, sinabi niya, payag ka ba ibenta ng common law wife mo, si Hanilet, yung bahay mo? Bakit naman niya ibibinta yun? Yun ang kauna-unahan kong biniling bahay. Kauna-unahan. Ilan pa yung nabili mong bahay? Digong, sa tagal mong naging mayor ng Davao City, sa tagal mong prosecutor at naging congressman ka pa, naging presidente ka pa, ilang bahay, ari-arian ang meron ka. Pero yung ari-arian mong lagi mong dala, kung saan-saan mo yan sinawsaw, di ba? Ilan? Ayun daw po ang kauna-unahang nabiling bahay ni Digong. Kumbaga may sentimental value sa kanya. Siyempre, marami kaya siya dyan na beng-bang, no? Di ba, Digong? Kumbaga, bakit niya ibinta? Binta niya yung malaking bahay niya. Ibig sabihin, may malaking bahay si Hanilet, no? At baka hindi lang yan. Matibay din si Hanilet eh. Siyempre, kinapitan niya para looking upon myself and my kids, di ba? Matanda naman na yan eh. Ang gusto lang naman ni Digong, bang-bang lang naman. Hinayaan niyang magkaroon ng maraming girlfriends yung asawa niya mamaya, no? So ayaw ni Digong
ipabenta yung kanyang kauna-unahang bahay kasi gagawin pa yung tourist spot. Oo, dating bahay ng presidente. Good luck. Uta, maraming history yung bahay na yan, mga kababayan. Oo. No? Baka nga daw ang bibili dyan yung maakita lang ng malit na lupa, tatayuan ng subdivision. Huwag niyong ibenta yan doon kasi ang gagawin yan, titibagin yan, gagawa ng subdivision yan, mga kababayan. Diba? So ayaw ipabenta ni Digong. Ha? Ikaw common law wife Hanelet, magbenta ka na lang ng ibang bahay mo, wag yung sentimental na bahay ni Digong. Oo. Kasi memorable sa kanya yan. Maraming naganap sa bahay na yan. Maraming mga pangyayari na naganap dyan sa bahay na yan. Diyan nga nagpa-picture si Alice Guo eh. Yung hindi Pilipino, di ba Bongo? Yung kamag-anak mo, Go, si Bongo, di ba? Kamag-anak ni Bongo yan, si Guo. Go, yan, nagpa-picture sila dyan sa bahay ni Digong na yan, kaya ayaw pa benta ni Digong. Malay nyo, naging girlfriend niya rin si Alice Guo, di ba? Guyuping. Oy, Guyuping. Ano, sabihin mo ng totoo, isa ka din. Isa din po ako sa alaga ni Digong. O now, pasok tayo mga kababayan. Bakit si Digong ang presidente ng mga Mangkanor? Ha? Kilala naman si Mangkanor. Ha? Siniwalat din ni Digong na sinasabihan niya yung kanyang common law wife o iba pang girlfriends, ang tawag niya, girlfriends. Mag-move on na kayo. Maghanap kayo ng lalaki na malaki ang laman ng credit card. Uling-huli kayo mga girlfriends ni Digong. Ha? Yung mga girlfriends pala ni Digong, isa lang ang habol kay Digong. Hindi po yung bengbang, hindi po yung oten, kundi yung yaman ni Digong. Kasi sabi niya yung malaki ang credit card. Ibig sabihin, kaya kayong gastusan. O, di ba? Hindi nyo naman pala minamahal si Digong eh. Ang mahal nyo ay yung bulsa ni Digong. Kasi nga naman, drug lord of all drug lords. Ang daming kwarta. So you are after the money of Digong. O siyempre, pag naging girlfriend ka ni Digong, konting bengbang, konting minahal mo ng ganire, sa kayong love me like you do, love me like you do. Diba? O, sumayaw lang kayo dyan sa mga dancing pole ninyo, mag-dancing queen lang kayo eh. Bili mo naman ako ng Hermes dyan. Gusto ko naman mag-trip sa Europe o ganito. I want a house on top of the hill. Ibibigay ni Digong kasi marami siyang kwarta. Magkano lang ang 1 billion kay Digong? 1 araw lang yan. O, bigay mo yan. Basta ha, pag kailangan ko ng bengbang, you be ready. Okay? Ganun lang. So, yung pala, lalabas ang katotohanan mga kababayan. Na ito palang mga girlfriends ay ginagamit din si Digong. Siyempre, gagamitin sila ni Digong. Eh di gamitin din nila si Digong, aside sa sarap, lalong pasarap. Di ba? Sabi niya sa bilyonaryo, manap kayo ng mga boyfriends na malaki ang credit card. Kaya nga naman, mga agaw na nga lang kayo, makikisali na lang kayo sa numero ni Digong eh. Kukuha pa kayo pa ang tutus to sa boyfriend ninyo. Ay mahirap naman yun, lugi kayo, di ba? Kaya dapat, malaki ang laman sa credit card. Yung tulad ni Digong na may bilyon. Oo, siyempre. Diba? Kayo, papagamit kayo. Hindi lang naman kayo ang ginagamit ng magiging boyfriend ninyo. Sasawsaw lang yung kanilang mga otens. O, di siyempre, gamitan nyo na rin. Oo. Mag-request na rin kayo. Kailangan ko ng bahay sa BGC. Diyan sa Taytay, sa Rizal, sa Laguna. Gusto ko magka-rest house sa Baguio. Ganon. I-milk out nyo habang mini-milk out nyo yung kanilang mga oten, i-milk out nyo rin yung mga bulsa nila. Tapos yung mga yan, kung politiko min lang yan, kurakot dito, kurakot doon, kung businessman yan, taasan nyo ang presyo ng nito ha. Kailangan mabili ko yung gusto ng mga kabit ko, nandyan pa yung original ko, diba? Ganun po yan. Kaya si Mangkanor, certified po yan. Siya po ang presidente ng mga Mangkanor. Kaya pwede kayong magpa-member. Kailangan malaki naman ang laman ng inyong mga credit card. Okay, so yan po.
si Rodrigo Duterte ayaw ipabinta yung kanyang bahay doon, may sentimental value. At siya po ay certified na Mangkanor, presidente ng Mangkanor Group. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.